Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Pasyensya na po kayo dahil medyo maulan po, mga minamahal kong mga kababayan. Talagang ganon. Minsan tag-init, minsan tag-araw, tag-init na, tag-araw pa. Minsan tag-araw, minsan tag-ulan. So, kagayan din po yan ng ating buhay. Kagaya din po yan ang nararanasan ng inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Ngayon, sa araw na ito, mga minamahal ko mga kababayan, kanina po kasi, mga minamahal ko mga kababayan, lingid po sa inyong kaalaman, isa po sa staff ng ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez ay kausap po ng inyong lingkod. At yun nga, isa sa mga napag-usapan namin, yung tungkol sa ginagawa po ngayon ng mga Duterte. At isa po sa napag-usapan namin kanina, iyon tungkol po sa paninira po ng mga Duterte sa ating mahal na Pangulo at maging sa mga kaalyado nito. Alam niyo, mga minamahal ko mga kababayan, sa nakikita ko po kasi, mga minamahal ko mga kababayan, nangangamba po ang mga Duterte na kapag konti na lamang ang mga kaalyado nilang nasa gobyerno, tila unti-unti na rin babaksak o mabubuwag yung sindikato o yung triad na pinamumunuan po ni Rodrigo Roa Duterte, kabilang po si Bato de la Rosa, si Bongo, si Robin Tanga at iba pa, na kung saan ay kasapi sa nasabing triad na pinamumunuan po ni Rodrigo Roa Duterte. So, para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, kaya gustong sirain ng mga Duterte o ng mga kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte, etong mga kaalyado ng ating mahal na Pangulo, nang sa ganon ay bumango sila, nang sa ganon ay magmukha silang mabuting mga politiko sa ating mga kababayan. Pero kung hindi nyo nalalaman at medyo akala ninyo ang nangyayari lang ito ay natural dahil may hidwaan ng mga Duterte at mga Marcos, may malalim po na dahilan kung bakit po sinisiraan ng mga Duterte itong ating mahal na Pangulo o yung kanyang administrasyon. Nakita nyo naman, mga minamahal ko mga kababayan, ang ginagawa nga nila ngayon ginagawa nilang issue yung tungkol sa national budget na di umano wala daw sa batas yung isinagawang pagpirma ng ating mahal na Pangulo sa national budget para sa buong Pilipinas. At yan ang ginagamit nila para masira po ang ating mahal na Pangulo. Yan po ang kanilang isinisiksik sa isipan ng ating mga kababayan para magamit nila nang sa ganon ay masira nila ang ating mahal na Pangulo. Pero ang nakikita ko naman, hindi lamang po tungkol dyan ang kanilang ginagawang paninira. Nakita nyo naman, di ba? Nung umpisa, ang ginawa nilang paninira, yung tungkol sa ating mahal na Pangulo, na kesyo daw ang ating mahal na Pangulo ay nagdodroga. Bangag, di ba? Bangag. Adik daw ang ating mahal na Pangulo. Ngayon, nagtawag pa sila ng isang kalbo na kung saan napakaraming kaso katulad po ni Morales, na yung itsura talagang masasabi mo talaga parang sapsap. Parang sapsap. Hindi lang kalbo yan, mukhang si mukhang si ewan ko lang kasi ako lang nakakakilala dito kay Inggor, no? Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, alam ko na kaya gustong-gusto ng mga Duterte
na agawin o siraan ang ating mahal na Pangulo dahil talagang gusto nila na agawin yung posisyon mula sa ating mahal na Pangulo nang sa ganon ay ang kanilang Monica Iha na si Sara Bulate, itong tolongges na babaeng ito na magnanakaw sa pera ng taong bayan, gusto nilang pumalit sa posisyon o sa upuan ng ating mahal na Pangulo. Nang sa ganon, ay makontrol uli nila ang buong Pilipinas. Nang sa ganon, ay mamayagpag na naman itong mga Chinese drug lords na kung saan kabilang po sa triad na pinamumunuan po ni Rodrigo Roa Duterte. Malinaw po yan mga minamahal kong mga kababayan. Kaya gusto nilang si Sara Duterte ang umupo bilang presidente para nang sa ganon ay mamayagpag yung kanilang triad, nang sa ganon ay kumita na naman ng limpak-limpak na pera itong mga Duterte sa pamamagitan ng pagpapakalat ng droga sa buong bansa. Yan po ang katotohanan mga minamahal kong mga kababayan. Kaya nga todo paninira sila. Kaya nga todo yung kanilang ginagawang paninira nang sa ganon ay ang malagay sa posisyon ay yung mga kaalyado, mga kakampi no Rodrigo Roa Duterte, nang sa ganon ay magamit nila ang kanilang mga kapangyarihan para maproteksyonan yung kanilang triad. Yan po ang katotohanan dahil nakikita ni Rodrigo Roa Duterte maging ng kanyang mga kaalyado na kapag kakaunti na lamang sila na mayroong posisyon sa ating bansa, siguradong mabubuwag at mabubuwag, masisira at matitigil yung kanilang operasyon, yung kanilang ginagawang mga kawalangyaan, katarantaduhan, kagaguhan dito sa ating bansa. Yan po ang katotohanan mga minamahal kong mga kababayan. Para po sa mga hindi nakakaalam kaya nga todo talaga yung kanilang paninira. Nang sa ganon, sa pagdating ng eleksyon, ang iboto ng taong bayan, sila. Pero naniniwala naman po ako mga minamahal kong mga kababayan na kung dati ay 99% ang naniniwala sa mga Duterte sa kanilang mga kasinungalingan, sa kanilang mga kadramahan, naniniwala ko na kabaliktaran yan ngayon, sapagkat naniniwala ko na mas maraming mga Pilipino ngayon ang mulat na sa katotohanan, gising na sa katotohanan, at alam na nila kung ano talaga o sino talaga ang mga Duterte sa bansang ito at ano ang kanilang paninindigan, kung sila ba ay maka-China, kung sila ba ay makabansa. Alam ko, nakikita niyo yan. Alam ko, nalalaman ninyo. Alam ko na marami sa mga Pilipino na manunood ngayon o makakakita ngayon sa aking mga sinasabi ang sasang-ayon, sapagkat totoo ang aking sinasabi na ang mga Duterte ay hindi talaga nagmamahal sa ating bansa, kundi nagmamahal lamang sa kanilang sarili at maging sa mga kadayuhan na katulad ng mga Tsino, na kung saan ay kakampi ng mga Duterte na kaisa nila sa kanilang prinsipyo, na kung saan sila ay parehong mga komunista. Alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, marami na po ang namumulat sa katotohanan. Kaya nga, dahil nakikita ng mga Duterte na marami nang namumulat sa katotohanan, kaya ang kanilang sentido ngayon, ang kanilang focus ngayon ay siraan ang ating mahal na Pangulo, sapagkat nakikita nila na habang ang ating mahal na Pangulo ay gumagawa sa kanyang trabaho, maraming mga Pilipino ang humahanga sa kanya, naniniwala sa kanya. Kaya natatakot ang mga Duterte na baka malimutan sila ng taong bayan. Pero sa ayot sa gusto ng mga Duterte, talagang malilimutan sila ng taong bayan, sapagkat sila'y mga sinungaling, sila'y mga mapagpanggap, sila'y mga traidor sa ating bansa. Kung titignan mo si Bato de la Rosa, halimbawa lang si Bato de la Rosa, kung titignan mo, akala mo talaga
makabansa, pero ang totoo, aso yan ng China. Maging si Bongo, aso yan ng China. Sino bang nagpakilala kay Rodrigo Roa Duterte, kay Michael Yang? Hindi ba si Bongo na isang senador na gago? Kung nakikinig ka ngayon, Bongo, isa kang siraulo. Pati ikaw, Bato de la Rosa, makinig kang kalbo ka. Kahit anong pagpapapogi mong demonyo ka, dahil alam na ng taong bayan kung ano at sino kang demonyo ka, hindi ka na makakaisa. Gusto nyo sirain ang aming mahal na Pangulo? Gusto nyo sirain ang aming mahal na Pangulo na gumagawa lamang sa kanyang tungkulin? Nang sa ganon, kayo ang malagay sa posisyon. Gumagawa kayo ng ibang issue, gumagawa kayo ng ibang mga usapin para malihis ang katotohanan. Nang sa ganon ay hindi kayo managot. Pero dahil alam ko na mas maraming mga Pilipinong mulat na sa katotohanan, wala ka nang magagawa, Bato de la Rosa, kundi tanggapin ang katotohanan na hindi ka na mananalo dahil isa kang traidor sa bansang ito. Kaya sa mga kababayan ko, maraming salamat. Teka nga pala, nakalimutan kong pasalamatan si Kuya okay, Kuya Luis. Okay, Kuya Luis, ayoko na banggitin yung apelyido kasi nung nakaraan nabanggit ko pala yung mga apelyido. Medyo kinabahan yung mga supporters natin. So pangalan na lang alam niyo na to. Ako'y natutuwa lang naman kaya ako'y nag-a-announce dito ng mga kababayan natin sumusuporta. Okay, salamat sa ibinigay mong 25,000 pesos kahapon. At salamat din kay Ate Bilen. Ayoko na banggitin yung apelyido kasi kaya hindi ko na po binabanggit yung apelyido. Nung mga nakaraan po kasi binanggit ko ng apelyido sa isa sa mga supporters ko. Abay, inulan daw siya ng batikos. Tinatakot siya, hinaharas siya, pinagbabantaan siya na papatayin. Kaya grabe yung mga kalaban natin, no? Pati mga supporters natin ay pinagbabantaan na rin, tinatakot na rin. Pero ganun pa man, talagang ganun. Talagang sa panahon ngayon, mas marami yung mga katulad ng mga Duterte na kung saan ay talagang mga sabagay, alam ko na mananaig pa rin ang katotohanan, mananaig pa rin ang katarungan, no? Kaya ingat-ingat lang tayo, huwag tayong kumpiyansa dahil ang mga kalaban natin ay likas na mga traidor, no? Kaya hanggat tayo po'y nandirito, mga minamahal ko mga kababayan, tayo po'y magsasalita para sa katotohanan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.